Nako, totoo kaya itong balita mga sangkay na mukhang pararamihin po ang mga sundalong Amerikano sa West Philippine Sea? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo ng #SolidSangkay kasama po inyong mga lokasyon. At sa mga nanonood po ngayon sa YouTube na hindi pa po nakakapag-subscribe, guys, alam niyo na ang inyong gagawin. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin niyo lamang po yung subscribe. Makikita po yun sa baba ng video na to mga sangkay, right? Pindutin niyo po yung subscribe, pindutin niyo po yung bell, at pindutin niyo rin po yung all. Tatlo po yan mga sangkay. Sa mga nanonood sa Facebook naman, i-follow niyo po yung ating Facebook page, right? Huwag niyo pong kailimutan. Okay, eto kasi ang balita ngayon, mga sangkay. Mukhang dadami po yung mga sundalong mga Amerikano sa West Philippine Sea. Kasi may pinaplano ang pamahalaan. Nakaraan lamang mga sangkay, nakita po natin na itong bansang Amerika pala ay may binuong grupo ng mga Amerikanong sundalo na siyang nagmo-monitor up to now, mga sangkay. Ito po ay ang Task Force Ayungin. US soldiers, nagbabantay po sa West Philippine Sea. Ngayon na naman, ano kaya itong sinasabing binabalak ng Pilipinas na magdagdag umano ng sundalong Amerikano sa West Philippine Sea? Konsidera naman ng Pilipinas ang posibleng naka-standby mode ang tropang kano. Standby mode? Ano yun? Sa iba pang lugar sa West Philippine Sea. Kasunod ito. Sa madaling sabi, mukhang magkukuta sila dyan kasi standby mode eh. Ano sila, mga sangkay? Ang tawag dyan? Magkakampo sila. Doon sila mananatili para pumabantayan ang West Philippine Sea. Siguro kagaya ng Palawan, mga sangkay. Ito na pagbuo ng Amerika ng Task Force Ayungin. Kasunod ito ng pagbuo ng bansang Amerika ng Task Force Ayungin. Ito po yung grupo mga sangkay na pinadala ng Amerika, mga Amerikanong sundalo. Ngayon, naka-standby po yan dyan sa ating teritoryo at nagmo-monitor. So bakit na lang kaya ako mga sangkay, to be honest, pabor ako na magkaroon po ng mga operasyon dyan yung mga Amerikano kasi pag mga Pinoy-Pinoy lang, mga sangkay, hindi makapalag eh. Ewan ko pa mga sangkay, dapat nga noon pa pinapalagan itong mga Chinese eh. Hindi naman papalag yung mga Chinese na para makikipaggera. Hindi yan. Kasi kaya lang po nila mga sangkay, kinakaya-kaya nila tayo kasi wala po tayong ginagawa na mas mabigat sa kanila. Nakaraan nga lang mga sangkay, pinasok po nila yung karagatan din ng Malaysia. Anong ginawa ng Malaysia? Pinalayas po yung Chinese Coast Guard. May nagawa ba sila? Wala, mga sangkay. Tanda po natin, halos mas malakas pa tayo sa mga sundalo ng Malaysia. Pero kinaya lang po ng Malaysia ng ganun, mga sangkay, pinalayas sila. Kailangan lang po talaga dyan na makikipagpersahan ng Pilipinas. Alam niyo yung India? Yung India at China, mayroon po yun silang pinag-aagawang teritoryo. Doon po sa border mismo, yung lupain mismo yun hindi dagat. Hindi po, walang kinalaman mga sangkay, yung Indian Ocean. Bagamat pinasok din po yan ng China noon. Pero, ayun na nga po ang nangyari. Sa border na yun, mga sangkay, na pinag-aagawan ng China at India, nagkaroon po ng putukan. Kabila ang panig po yun, mga sangkay. Isipin nyo pwedeng yun na ang magtulay sa World War ng dalawang bansang ito. Pero mga sangkay, bakit hindi natuloy up to now? Kasi nga po, yung China, hanggang salita lang yan. Alam nyo, ginawa po ng India, nagpadala po doon ng marami mga sundalo, nagbantay po mga sangkay. Pinalagan talaga sila. Pero hindi sila pumalag itong China until now. Kahit pa mga mambubuli itong China, hindi nagpatalo yung India, mga sangkay. So yan po ang kailangan gawin ng Pilipinas sa China. Yung Vietnam, nababasta-basta ba nila yung Vietnam dyan sa West Philippines? Hindi. Kasi pumapalag. Diba? Na siyang tutulong umano magbantay sa tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa isang panayam,
Binanggit ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na patuloy pa itong pinag-aaralan ng National Defense Department. Okay, patuloy na pinag-aaralan daw mga sangkay yung pagdagdag ng mga Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea. Pero mukhang ito na po yun. Binabalak po nila na paramihin pa talaga yung mga sundalong kano sa ating teritoryo. Una nang inanunsyo ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang pagbuo ng task force bilang suporta sa Pilipinas sa maritime zones nito. Gayunman, paglilinaw pa ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi direktang nakikilahok ang task force sa pagsasagawa ng aktual na misyon yan sa West Philippine Sea. So, ang ginagawa nila dyan, mga sangkay, ano lang, itong mga Amerikanong sundalo, naka-standby na just in case. Halimbawa, magkakaputukan na, mga sangkay, di ba? Eh, di naman may iwasan yan, ha? Baka na pwedeng dumating sa ganun, lalong-lalo na po kapag nagkaipitan na. Ganun ang nangyari sa India, mga sangkay, at saka China, nagkaputukan po talaga. Pero, until na, wala namang nangyari. Hindi naman nakipagdigma in China. Kasi, kung makikipagdigma sila, lugi po sila. Bakit? Ang lago po ng China ngayon. Sobrang lago, mga sangkay. Malulugi po sila dyan. Sila yung talo. Kung mangyayari na makikipaggera sila, mga sangkay. Kasi syempre, matadamay po yung mga syudad nila. Na pinaghirapan po nila ng matagal. Ayon nga po sa balita, mga sangkay, advance sila ng mga 30 to 40 years sa iba't ibang mga bansa. Ganyan po ngayon sa China. Mga robot na yung ginagamit, mga sasakyan na walang nagdadrive, mga sangkay. Yan po yung ganyan po ka-high-tech sa kanila ngayon. Kaya nga, ang mahirap lang din po sa China, ang dinudiyos ng mga sangkay, trabaho at pera sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Romualdez na bahagi ng Visiting Forces Agreement o VFA at ng U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty ang pagbuo ng naturang task force. Matatagpuan sa 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan. Ang Ayungin Shoal ay nasa 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit, inaanggin ito ng China na bahagi daw ho ng kanilang teritoryo. Maraming salamat. Okay, so ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Na binabalak ng Pilipinas na magdagdag pa o ng Amerika na magdagdag pa ng mas marami pa mga sundalong Amerikano. Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Okay ba ito? Well, alam nyo, itong China, hindi nila papasukin ang digmaan. Puro amba lang yan. Kapag nakikita nila na kaya nilang bubulihin talaga nila yan. Pero kapag pumalag, hindi na po yan ulit. Ganun lang naman po ang mangyayari dyan. Ang problema kasi nagpapabuli po tayo. Lalong-lalo na po nung nakarang administrasyon, panahon po ni PRRD. So, ang nakita po natin doon, masyadong malalim ang friendship na hindi po natin namamalayan. Nagpapatayo na pala ng mas maraming facilities ang China sa ating teritoryo. Nalaman na lang po natin, panahon ni PBBM, oy, ang dami na palang mga pinatayo dyan ng mga building ng China sa mga artificial island sa West Philippine Sea. Yun yung mahirap, mga sangkay. So, ano sa tingin nyo? Anong opinion nyo, mga sangkay? Tama lang ba na magdagdag pa ng mas maraming mga kasundaluhang Amerikano sa West Philippine Sea? At punuin na yan, mga sangkay? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo, mga sangkay, ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Nako, malalalim at magaganda po yung content na ina-upload po natin dito. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. I-type lamang Sangkay Revelation. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Then, panuorin nyo po yung magaganda nating video or vlogs dito. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.